Alam mo ba na Baguio Benguet ang pinaka or isa sa mga pinaka-safest na taxi dito sa Pilipinas? Kasi nga katulad niyan 'no, nawala yung wallet niya at ibinalik ng taxi driver. Puwede rin kasi natin na i-relate sa kultura dito, kultura ng mga Igorot na honest, humble, at hindi mapagsamantala. Although meron, pero kakaunti lang. Most kasi ng mga taxi drivers dito, lalong-lalo na kapag native or Igorot yung mga nagda-drive, hay nako, you are so safe. Kahit na nakatulog ka, ayan, gigisingin ka pa kapag nakauwi ka na sa point of destination mo. Ito yung true to life story ni Rowena Capule. So basahin natin yung kanyang experience. So sabi dito, I got my wallet back na po. So yan yung taxi driver, and then ito yung sinabi niya. I tried offering him a small amount as a gesture of thanks, pero hindi po niya tinanggap. Naalala ko, sabi niya po sa akin, gusto niyang baguhin yung iniisip ng mga tao na hindi marunong magbalik ang mga taxi drivers kapag may pasahero silang nawawalan. In fact, he did extra efforts just so he could reach me by informing yung terminal ng jeep going sa barangay namin to contact him in case na may maghanap. So, yan po, Dayans po yung name ng taxi, and si Kuya Jason po yung driver. So, eto, yung sinabi pa niya is living up to the reputation of Baguio taxi drivers, being honest and helpful. Maraming salamat Kuya Froilan Benito na nagbalik po ng 2 bag na naiwan sa likuran ng taxi. Yung isang bag po may lamang laptop. Thank you po. So hashtag appreciation and hashtag Baguio Taxi Drivers. Di ba? So ito yung nagpapatunay na talagang isa ang Baguio Benguet ang may pinaka-safe na taxi drivers. Kaya magro-road trip muna tayo ngayon. Bale, hapon na dito sa amin, Benguet and Baguio. Ayan. Mapapansin nyo, yung mga taxis dito ay SUV na white. Meron din mga taxi cabs or yung kotse na taxi pero iilan na lang. Puro mga SUV na Toyota, mga ganun, Adventure, may FX pero mga kolorum na yun. So, dito mapapansin nyo may mga taxi na pailan-ilan, kaya pwede mong parahin sila. And kapag gabi, kapag nakailaw yung taxi sa taas, walang tao. Pero kapag hindi nakailaw, walang tao. Ayan. So, ngayon, pupunta tayo sa SM. Bibili sana ako ng gamot sa may drugstore. Kaya lang, naiwan ko yung prescription. Kaya, maglakwatsa muna tayo. So, napadpad ako dito sa SM and wow! Tapos na yung kanilang decoration, Christmas decoration. Mafe-feel mo talaga yung Pasko dito kasi ang ganda ng mga pine trees or Christmas trees, Christmas lights, and dito pwede ka pumasok sa loob. So, happy holidays, sabi niya pero baliktad, no? So, susubukan natin pumasok sa loob kasi mukhang wala namang masyadong tao dyan sa circle. So, pinakiusapan ko yung guard kung pwedeng pumasok. Pero sabi niya, okay lang naman kasi konti lang yung tao. Ayan. Kaya, eto na yung papasukin natin, yung konting parang bahay dito sa loob. Ayan, o di ba? So parang cabin-cabin ang eksena niya. Maraming nagpapapicture kasi ang ganda ng decoration sa loob. Kaya, Merry Christmas. And syempre, hindi naman ako magpapatalo, no? Kaya ako na rin, kumuha ako ng selfie. Tapos, sa may elevator, ayan, may mga decorations, mga figurines, mga iba't ibang klase ng Christmas tree. So, yan yata yung pinaka mataas na Christmas tree. And, ayun, inikot ko lang siya. Tapos, ayun, lalabas ulit kasi pupunta tayo sa supermarket. And, yes, Christmas season is already here. And hindi pa masyadong malamig, pero papunta na tayo doon kasi November na ngayon, magiging December na next month. So, mararamdaman na natin yung lamig. So, ang masasabi ko lang sa inyo is, God bless you sa lahat. Sana maswerte kayo ngayon kahit November pa. And habang pinapanood nyo ito, sana mabigyan kayo ng grasya, ng swerte, ng career, and love life. O, di ba? Yan ang Christmas nyo ngayon.
After maglamyarda sa mga Christmas decoration, punta naman tayo dito sa KFC. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto kong puntahan 'to at kainin or kainan, ayan. So, ang in-order ko is two-piece chicken, bale spicy yung flavor with unsweetened iced tea, tapos meron din yung pangmalakasan nilang gravy. And siyempre gusto ko rin yung french fries nila and nag-order ako ng extra rice kung sakali kukulangin. And ito yung pangmalakasang gravy, oh, 'di ba? Parang as in, soup na siya. So, ayun na nga, kakain na tayo. And alam nyo ba na gustong-gusto ko to? Hindi ko talaga alam kung bakit. Gusto ko naman ng Jollibee or McDonald's, pero mas nag-enjoy ako dito sa KFC. Yun nga lang, hindi na parang dati yung parang crumbs ng chicken nila, pero masarap pa rin. Dito rin sa SM, marami kang makikita ng mga taxi drivers, ayan 'no, nakailaw kapag walang tao, pero kapag naka-off yung ilaw sa taas, ibig sabihin meron ng nakasakay. And hindi scammer ang mga taxi dito 'no, hindi katulad sa mga ibang place na biglang may hidden charge pala. Dito pinaka-safe talaga. So papasok tayo dito sa SM kasi pupunta tayo direct sa, parking area. And dito mapapansin mo talaga na well-decorated na ang SM, ang daming lights, ayan 'no. So pilit kong inaabot pero hindi ko maabot kasi hindi ako masyadong matangkad. So ganyan lang yung decoration niya and feel na feel mo talaga yung Christmas. Since gabi na at pauwi na tayo, marami tayong madadaanan na mga taxi na nakailaw. So ayan 'no, walang ilaw ibig sabihin may mga nakasakay diyan. So dadaan tayo dito sa may bus station kasi dito yung daanan papunta sa Session Road, ayan. Ito yung bus station ng Baguio City. O you know, may nakailaw so ibig sabihin walang nakasakay. Pero mag-aabang pa rin siya ng pasahero. So dito na nga tayo sa bungad ng Session Road sa may rotonda. Iikot lang tayo sa may bandang Cathedral and then lalabas tayo sa may Session Road. So ngayon medyo mainit pa kahit na gabi pero pag sa December lalamig na 'yan. So dito tayo sa Session Road, buti hindi umulan 'no. Pero ayan ulit 'to, may nakailaw sa taas ng taxi. So ibig sabihin walang nakasakay diyan kaya pwede mong parahin ang mga ganitong taxi. Dito sa Baguio, marami kang makikita na parang ganyan, alitap-tap yung itsura ng mga ilaw ng bahay sa mga bundok kapag gabi. And napaka-peaceful talaga niya. And ganyan siya. It's 8:30, magko-quarter to 9 na. Tama ba? Baliktad kasi yung oras eh. Anyway, ganito rin yung itsura sa labas ng bahay. Parang alitap-tap pa rin siya kapag gabi. Ang gandang mag-relax. So, kumuha ka lang ng coffee or tea, ayan. Tapos yan lang yung isa sa mga naka-decorate ng Christmas dito sa amin. Actually, hindi pa kami naka-decorate sa Christmas, kaya ayan. So, bago tayo matulog, gusto kong sabihin sa inyo lahat na mag-vote muna. Mag-download lang kayo ng Miss Universe app doon sa Play Store. Libre po yung i-download. So, yan no, nakapaskil dito sa picture na yan. And then, ilalagay ko din sa description. So, pupunta lang kayo sa description, how to vote. Yung fan vote ang i-concentrate na natin kasi yung voice for change, medyo okay na tayo doon. Nakaangat na, naka 200,000 na yung votes. Pero syempre, keep on voting pa rin para ma-maintain yung momentum. Kasi may mga ibang candidates talaga na biglang bagsakan yung votes na pagkadami-dami katulad ni Ukraine. Kaya nasa second spot siya. Tapos umaarangkada pa rin. Kaya ang swerte naman niya kasi merong isang bagsakan na mayaman na nag-vote sa kanya or baka naman org. So, sana all ganun, no? Anyway, let us continue voting for Michelle D para makapasok siya sa semifinals. Ayan. Kasi kapag ikaw yung number one with the highest number of votes, you will be chosen na makapasok sa semifinals. Hindi klaro kung sa top 20 ka ipapasok or sa top 11, sa top 10. So which one na andon? Pero I think baka sa top 20 kung hindi ako nagkakamali ha. Basta correct me if I'm wrong. Ang importante mag-vote para sa Philippines. And yes, I'm going to also feature other candidates aside from Michelle D. Syempre, marami din nagre-request, kaya sorry na kung may nagagalit. Tao lang po. And yes, expect na may mga candidates na iba na na-feature sa aking story. Kaya nga the story of Anthony, diba? Ayan. And balikan natin yung main topic. So, sana na-enjoy nyo ang ating konting road trip
and sa mga taxi drivers dito sa Baguio and Benguet na safest here in the Philippines. As in, I am very confident to say that one kasi siguro as in, kakaunti lang siguro yung nagrereklamo na may mga relatable scam, mga ganon na eksena involving taxi drivers. Pero most of it, hindi. Ayan. Kaya itry nyo kapag pupunta kayo dito, lalo na ngayong Christmas season. Ayan. So, that's it guys. Mag-book early kapag pupunta kayo dito sa Baguio kasi fully booked na next month. Okay, so thank you so much. Have a nice day and Merry Christmas.